Pinagpalang araw mga kapatid, sa 15 minuto lamang ay sisimulan na natin ang ating pananambahan. Mapagpalang araw, Tangos UMC! Alam kong excited ka na sa ating face-to-face worship. And yes, you heard it right, tayo po ay magkakaroon ng physical worship on March 7, 2021. Pero bago ang lahat, ito ang ilan na guidelines para sa mapayapa at mapagpala at ligtas na ating pananambahan. Step 1. Registration. Ang ating registration ay bukas lamang mula Lunes hanggang Huwebes. Meron tayong dalawang paraan para tayo ay makapag-register. Una, through online registration, sa pamamagitan ng pag-fill out sa Google Form. Ang link na ito ay i-announce sa ating Tangos UMC Facebook page and through chat, kaya manatiling updated at bisitahin ang ating Facebook page. Sa hindi makakayanang makapag-register online, ito ang pangalawang paraan. Pwede ring bumisita sa ating church office tuwing Miyerkules hanggang Huwebes, 9 a.m. to 4 p.m. at hanapin ang ating church secretary at mag-fill out ng registration form. Tandaan, mahigpit po ang rule na no registration, no face-to-face worship. Meron lamang tayong 70 seats na pwedeng punan sa ating face-to-face worship, kaya maagang mag-register. Step 2. Confirmation via text. Ang sino mang nakapag-register through online o sa church office ay makaka-receive ng text via SMS sa araw ng Biyernes para i-confirm ang inyong reservation. Kung ikaw naman ay magka-cancel ng inyong reservation, maaari mong i-contact ang ating church secretary o ang registration head. Step 3. Online orientation. Bago tayo magkita-kita muli, mahalagang tayo ay na-orient sa ating face-to-face worship protocols. Ang video instruction na ito at ang mga infographics ay matatagpuan lamang sa ating Facebook page. Mahalagang ikaw ay may alam at responsable sa ating pagdalo sa ating new normal worship. Step 4. Pre-worship protocols. Ang pre-worship protocols ay mangyayari lamang sa loob at labas ng ating church sanctuary. Habang tayo ay naghahanda, alamin ang mga sumusunod na patakaran. Inaasahan ang mga dadalo bago mag-alas 10 ng umaga bawat linggo dahil ang registration and accommodation ay magsisimula lamang ng 9 o'clock a.m. to 9:59 a.m. Ang unang gagawin ay hanapin ang seat number sa nakapaskil na listahan sa registration booth at kumpirmahin ito sa mga registration staff. Mag-temperature check at mag-sanitize. Hintayin ang gabay ng marshal upang makapasok. Ang inyong assigned seat number lamang ang maaaring upuan. Ang latecomers ay hindi ma-accommodate dahil wala nang papapasukin kapag nag-umpisa na ang ating pananambahan. Hinihikayat na manatili lamang sa loob hanggang sa matapos ang ating worship. Step 5. Worship Service. Sa ngalan ng makabuluhan at ligtas na face-to-face worship, atin pong igalang at sundin ang mga paalala at panuntunan maging sa pagkakaloob at pagdiriwang ng banal na komunyon. Mayroong mga marshals ang gagabay sa atin para magawa natin ang mga ito.
6. Send off. Pagkatapos ng ating worship, hintayin ang gabay ng ating marshals. Ang pananatili at pag-standby pagtapos ng pananambahan ay ipinagbabawal dahil agarang isasanitize ang ating church sanctuary. Kung ikaw ay hindi makakadalo, huwag mag-alala. Meron pa ring online worship service sa ating Facebook page at YouTube channel. Maaari ka pa ring mag-register para sa susunod na linggo. Sino-sino nga ba ang maaaring dumalo? Una, may edad na 18 to 64 years old. Nakapag-register online or sa church office. May face mask at face shield. Handang sundin ang mga panuntunan at may malasakit sa kaligtasan ng bawat isa. There you have it mga ka-churchmates. Simple at madali lang gawin, di ba? Kaya be ready, be responsible, and be excited para sa ating kauna-unahang face-to-face worship this year on March 7, 2021. See you and don't be late. Bye!
Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y aking pupurihin habang ako'y nabubuhay. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, pagkat ako'y nagagalak, nagpupuri sa may kapal. Tayo manalangin. Panginoon, amin ka pong pinapapurihan at sinasamba sa mga oras na ito. Banal na Espiritu, kami po ay ihanda at ilid sa oras na ito at patuloy kang maranasan pa sa aming mga buhay. Nawa ang gitna na ng linggo na ito na kami po ay makapanambahan ay magbigay sa amin ng kalakasan ng aming mga espiritu at kalakasang patuloy na magbibigay sa amin ng dahilan magpatuloy na mabuhay sa inyong ubasan. Samahan mo nga po kami ngayon at pagpalain sa pamamagitan ng inyong salita. Amen. Ang pagbasa ng banal na kasulatan ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 1 verses 18 to 25. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay na debatista sa kapanahonang ito? Pinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay pawang kahangalan lamang, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahihintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral.
na sa tingin ng iba'y isa'y kahangalan. Ang mga Hudyo ay humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego, ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hentil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao, at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. Magandang gabi po muli mga kapatid sa Panginoon. Tayo ay magpatuloy na sumamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat sa ganitong pamamaraan sapagkat meron pa rin tayong takot na magkita-kita dahil sa pandemya. Takot tayo dahil ayaw nating matamaan ng nakakatakot na sakit na dumating hindi lamang sa isang lugar kundi sa lahat ng dako at lahat ng bansa. Ang sakit na COVID-19 at ang variant nito ay nagpapatuloy na nananalasa kahit meron ng bakuna. Kahit ang may bakuna na ay hindi pa rin siguradong ligtas. Ayon po sa mga balita. Yung bang bakuna ay pwedeng panghawakan. Kung hanggang sa ngayon ay marami pa ring takot. At sasabihing mabuhay sa new normal kahit na tumanggap na ng bakuna. Ang new normal na may takipang mukha. Kaya pag nagsasalita ay kailangan mo pang ulitin. Kailangan mo pang sabihing ano ba yun? At sapagkat habang may takipang mukha ay nangongongo, hindi maintindihan. Pagkatapos, kailangan pa ng may distansya na hindi bababa sa 1 metro. Bagamat ang iba ay nagsabi na marami ang magandang naidulot ng COVID-19, ngunit maganda ba talaga? Kung iniisip ay yung dating hindi nakakarinig ng mensahe ng kaligtasan, ay nakakarinig na ngayon dahil magbukas lang ng gadget, naka-online na, virtual at naka-YouTube na. Ngunit ang katanungan, totoo bang sumasamba siya sa panahon ng pagsamba? Kayo mga kapatid ang sumagot niyan. Ang masasabi ko lang ay napipilitan tayong mabuhay sa normal na hindi naman normal. Bakit tayo sumusunod sa hindi normal na buhay at sinasabi natin na yan na ang normal? Kung ang normal po natin ay malaya, kung ang normal po natin ay hindi natatakot, bakit sasabihin natin po normal po yan? Bakit pinapayagan natin na ang hindi normal ay nagiging normal na? Halimbawa na lang, kapag hindi ka sumang-ayon sa sinabi ng iba, ay hindi ka kasama. Ano po sa palagay ninyo mga kapatid? Ako hindi mapalagay. Dahil tayo ay takot. Ngunit sino nga ba ang hindi natatakot? Ngayong gabi ay gabi ng 3 Huwebes ng Kwaresma. Panahon ng pagdidili-dili, pagbubulay-bulay at paghahanda sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa panahon na ito, maraming Kristiyano ang nag-aayuno, hindi kumakain, at sila'y nagtatalaga ng panahon na mag-aral at makipagtipan sa Panginoon dahil sa kanilang marubdob na pagiging tagasunod ni Kristo. Gusto nilang makalapit at mapalapit sa ating Panginoon, lalong-lalo na sa kanyang kagustuhan. Gusto nilang maging mas malapitan at makabuluhan ang kanilang magawaing paglilingkod sa Diyos. Sino bang hindi?
Sa kadalasan, ang panahon na ito ay binibigyan ng importansya upang pag-aralan ang mga bagay patungkol sa pagliligtas ng Panginoong Hesus sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang pag-ako ng kasalanan ng sanlibutan. Ngayong gabi po, ang ating aralin ay hinango sa leksyonaryo para sa linggo at ito ay matatagpuan sa unang Korinto, Kabanatang 1, 18 hanggang 25. Gaya po ng inyong narinig po kanina na binasa. Kaya't kung tingnan po natin, dalawang bagay lamang po ang aking nais na ibahagi po sa inyo. Una, ang mensahe ng kamatayan ni Kristo sa krus ay kapangyarihan ng kaligtasan. Sabi sa talatang 18, ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit sa mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sa mga naligtas, ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kapangyarihan ng Diyos. The power of the cross is the power of God. Kung ikumpara natin ang masuot na kwentas na krus na ating mga nakikita sa ating mga kapatid na Romano Katoliko at sa mga kasama sa mga iglesyang born again o kaya mga protestante, meron ba kayong napapansin? At sa loob ng simbahang Katoliko at sa simbahan ng mga born again at mga protestante, ano ang inyong mapapansing pagkakaiba? Meron ho ba? Tama kayo. Merong malaking pagkakaiba. Sa mga kasamahan natin nakikita, kadalasan ang mga nakabiting krus sa kwentas ay masasabi po natin kung ano ang ipinapahayag. Kaninong kwentas ang tumutugma sa mga katagang ito? Nais ko lang pong alamin po mga kapatid kung kaninong kwentas ang tumutugma sa aking babasahing mga kataga. Sabi, there is power in what Jesus did on the cross, power that sets us all free. Jesus should be the centerpiece in our lives and we exist to glorify Him. Jesus willingly did what need to be done for you. At kung sa Tagalog po ay ganito, may kapangyarihan sa ginawa ni Jesus sa krus. Kapangyarihang nagpalaya sa ating lahat. Si Jesus ang dapat na sentro ng ating buhay at tayo ay mabubuhay upang papurihan siya. Kusang loob na ginawa ni Jesus ang dapat gawin sa iyo. Ito ang hindi maunawaan ng mga marurunong na wala pang kaligtasan. Ang mga napapahamak na sinabi ni Pablo. Dahil sa kanila, ang kamatayan sa krus, sa panahong ipinako si Kristo sa krus, ay kapahayagan ng kaparusahan. Kung sa atin po ngayon, ay pagkakulong. At meron nga pumbalak ng ating pamunuan po ngayon sa ating bansa na ibalik ang death penalty. At yun ang kaparusahan sa mga nagkasala. Ang mga napaparusahan ay mga taong lumalabag sa batas. Mga taong itinuturing na kriminal. Kaya ang pagpako sa krus ay parusa na at pagpapahiya pa dahil ito ay ginagawa sa publiko. Okay lang sana kung yung talagang natagpo ang nagkasala ng matindi ay parusahan na medyo sekreto. Pero ito ay ginagawa sa madla. Kaya, pati yung mga kamag-anak, ay siyempre, mapapaya. Ito po ay ginagawa upang hindi pamarisan ang mga gumagawa ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Kaya ang katanungan po natin ngayon, mga minamahal mga kapatid,
Kung gagawin kaya ngayon ang ganong pamamaraan upang parusahan ang mga nagkasala, hindi kaya tayo kasama sa mga ipapako sa krus? Kasama ba tayo? Kung tingnan po natin ang sinabi sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. So unang bahagi pa lang, sabi na po, ay lahat ay nagkasala. Kaya kayo at ako ay maaring kasama doon sa ipapako sa krus kung tayo po ay nabuhay noon sa panahon na yun. Kaya hindi ito maunawaan, hindi ito maintindihan. Kaya ang katanungan po natin ngayon ay tinignan na ba ninyo, pinagmasdan na ba ninyo ng mabuti ang krus sa ating masimbahan? Ano po ang mensahe po nito sa inyo? Minsan may nagsabi, naghihirap pa rin si Jesus sa buhay ko, kaya ito, nakabayubay pa rin siya sa krus. Tapos itinuro niya ang kanyang kwintas, at naroon nga ang imahe ni Jesus na nakabayubay, nakapako, umaagos ang dugo mula sa sugat ng tinik na pilit na inilagay sa kanyang ulo upang maging korona. At yun po ang kanyang sinabi na naghihirap pa rin si Jesus. Katanungan natin, tayo na mga born again, kung tinanggap ninyo ang Panginoong Hesukristo, kung siya ang pinaghari ninyo sa inyong buhay, considered kayong born again. At sa mga protestante, ay naniniwala na tinapos na ni Jesus ang pagliligtas sa ating lahat. Ang ating sinasampalatayanan. Sabi ay ipinako sa krus, namatay, inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Kung pansinin po natin mga kapatid, kung ang ating mga krus, kagaya po dito, o krus na ating makikita sa mga simbahang protestante, walang nakabayubay doon na imahe. Ibig sabihin, ang kapangyarihang na Diyos ang siyang nag-alis sa atin sa kaparusahan na dapat nating tanggapin. Kaya't napakagandang mensahe. Ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao, sa inyo at sa akin, ay walang ibang gumawa kundi ang Panginoong Hesus. Ang mga kasalanan atin dapat ipagsulit at tanggapin ng kaparusahan ay ginawa na ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang mensahe ng krus ay kaligtasan ng tao. The power of salvation. Ang kaligtasan, pangalawa, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Walang sino mang pwedeng magligtas sa kanyang sarili. Sapagkat, gagaya ng nabanggit na po kanina, lahat tayo ay nagkasala. Hindi pwedeng yung isang tubig na marumi ay ipanglinis mo sa isang bagay na marumi. Dahil kahit anong tingin mo, kahit ito ay nagmukhang malinis na, marumi pa rin dahil marumi ang tubig na ginamit. Hindi mo nakikita yung dumi, pero ang katotohanan nun ay marumi pa rin. Kaya ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang dahil walang sino mang pwedeng magligtas ng kanyang sarili.
At walang ibang tao na pwedeng maumako sa ating kaparusahan mula sa ating mga kasalanan. Ang Panginoong Hesus lamang. Kaya't kailangan po nating sumampalataya sapagkat sa pananampalataya lamang tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Sa verse 21, sabi po ay, mas minabuti ng Diyos na iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa ipinangangaral na magandang balita. Paano po ba natin ito maunawaan, mga kapatid? Paano na iniligtas ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya? Marami na po tayong kwentong narinig. Maaring meron na rin kayong kwento sa inyong buhay. At marami na rin patutuo. Ngunit unahin ko po yung sa Lumang Tipan, sa libro ni Isaias, kung saan ipinapakita kung paano ginawa ng Diyos ang pagliligtas sa mga sumampalataya sa Kanya. Sa Isaias 37, ito ay ang kwento ng Israel laban sa kasundaluhan ng Assyria. At sa larawang ito, makikita po natin na ang mga sundalo ng Assyria ay nagkatipon sa tarangkahan ng Jerusalem at pinalibutan na ang syudad. Nakita ni Haring Ezekias na sila ay napalibutan at sila ay pinagtutuya pa. At ang pinuno ng Assyria, kasundaluhan ng Assyria, ay nagpadala na ng sulat kay Haring Ezekias. At ang laban ng sulat ay kailangan na nilang sumuko. Mas magandang sila ay sumuko na lang. Dahil kahit makipagkampihan sila sa mga kaharian, kahit ang Ehipto, ay hindi na sila maliligtas. Dahil nakubkub na sila, napalibutan na, at wala nang pwedeng magligtas sa kanila. Ngunit sa pangyayaring ito, si Haring Ezekias ay gumawa ng paraan ng kanilang katayuan, ang kanilang kawalan ng pag-asa ng kaligtasan, ay inilatag ito sa Diyos. Ibig sabihin, isinuko niya ito sa Diyos at siya ay nanalangin. At ang katugunan ay magpapadala ng Diyos ng anghel at pupuksain lahat ng sundalong Assyria na nakapalibot sa kanila. At isang gabi nagpadala nga siya ng anghel at pinatay lahat ang sundalong Assyria na ang dami ay 185,000. Kaya kung mababasa po natin sa kasaysayan, ipinapakita na isang salot ang pumuksa sa 185,000 sundalo ng Assyria at namatay sa isang gabi lang. At sa Biblia, sinasabi na kinaumagahan ang mga sundalong Assyria ay natagpuan ng patay. Wala pong ibang gumawa po nito kundi ang pinadala ng Diyos na anghel. Kaya ginawa ng Diyos ang sinabi niyang gagawin niya. Hindi niya kinailangan ang karunungan ng tao upang iligtas
ang mga nasa Jerusalem. Sa ating panahon, mga minamahal mga kapatid, meron tayong mga nababalitaan na sabi ng doktor ay kailangan ng pasyente na maoperahan. O kaya, sasabihin ng doktor na 6 na buwan na lang ang tagal ng buhay ng pasyente. Sapagkat yun ang kaalaman ng doktor. Yun ay hangganan ng kanyang kaalaman. Hanggang doon lang siya. Ngunit ang mga sinabihang ito ay hindi na naoperahan. Yung 6 na buwan na lang ang itatagal ay umaabot ng 6 na taon. Buhay pa. Sapagkat ang iniligtas ng Diyos ay ayon sa ating aralin ay ang mga taong sumasampalataya. Isa sa ating mga kapatid dito sa Tangos ay sinabihan na kailangan niyang maoperahan. Ngunit nung malapit na at ihahanda na siyang operahan, natagpuan na wala na ang kailangang alisin sa pamamagitan ng operasyon. Ang Diyos ang nagligtas sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya't sa ating pagtatapos, mga minamahal mga kapatid, nais kong tandaan natin ng mensahe ng kamatayan ni Kristo sa krus ay kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaligtasan mo, kaligtasan ninyong pamilya, at kaligtasan ko at ng aking pamilya. Kaligtasan po nating lahat. At ito ay ginawa ng minsanan lamang. Ito ay hindi maunawaan ng mga marurunong sapagkat ito ay pinaunawa lamang sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong tagapagligtas. Paano natin gagamitin ito sa panahon ng pandemya? Patatalo ba tayo sa banta ng COVID-19? Huwag tayong magmayabang. Kailangan lang nating magtiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa Panginoong tagapagligtas na hindi tayo papabayaan at ililigtas tayo sa lahat ng ating kinatatakutan. At bilang panghuli, nais ko pong ibahagi po sa inyo ang isang awit o isang imno na kung minsan ay hindi ko natapos-tapos itong awitin dahil pati ang aking boses ay hindi na makapagpatuloy kung minsan. At sana ito ay aking matapos para sa ating lahat. The Old Rugged Cross. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In that old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down.
I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Nawa, makita po natin ang mga krus at yung lumang krus na yon sa Kalbaryo na siyang kapangyarihan ng kaligtasan ng ating Diyos sa pagliligtas para sa bawat isa sa atin. Magpapasalamat muli kami, O Diyos, sa aming Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala na iyong binibigay sa bawat isa sa amin. Kahit po sa gitna ng pandemya, hindi po namin naranasan hindi matugunan ang aming mapangailangan. Patuloy ang iyong biyaya, pinapaagos sa bawat isa sa amin. Kaya't narito ang aming mahandog, narito ang mabahagi ng aming matinanggap na pagpapala mula sa iyong yaman, sa iyong kayamanan, na patuloy po ninyong ibinibigay sa bawat isa sa amin upang manatili po kaming makatugon sa pangailangan ng aming buhay. Salamat, Panginoon, pagpalain ang mandog na ito at patuloy nawa na kayo ang siyang mapapurihan sa buhay ng bawat isa. At ito'y aming dalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming pasasalamat po sa iyo. Sapagkat sa isang taon na may banta ng pandemyang COVID-19, patuloy na kami ay iyong iningatan. Yun ay tanda ng iyong pagliligtas po sa amin. Inililigtas po ninyo kami. Kaming lahat. Kahit doon sa mga hindi pa nakakaunawa po nito, iniabot na po ninyo ang pagliligtas. Gaya din po namin noong kami ay hindi pa nakakaunawa. Noong ang aming mga isip, ang aming pinaiiral, ang aming makarunungan, ang aming makaalaman, ang siyang aming pinanghawakan. Hanggang nakita po namin, naunawaan po namin, naranasan po namin ang iyong pagliligtas sa bawat isa sa amin. Noong kami ay nagsuko ng aming mga buhay sa iyong anak na si Jesus, na siyang umako sa aming mga kasalanan kasama ang dapat na kaparusahan na aming tatanggapin. Salamat o dakila Ama. At ang dalangin po namin ay patuloy na hawakan ang buhay ng bawat isa na sa pamagitan ng kapangyarihan ng kaligtasan ay ang bawat isa sa amin ay maligtas sa pamagitan din ng iyong biyaya sa mga sumasampalataya. Kaya dalangin po namin na nawa ang aming mga puso, ang aming mga buhay ay patuloy na magkaroon ng pangunawa na sa pamagitan ng aming pagsampalataya, kami ay may kaligtasan. Kaya dinadalangin ko po, Panginoon, na saan man ang aking mga kapatid na ito, anuman ang kanilang mga kalagayan, ay patuloy po ninyo silang hawakan upang anumang banta ng kanilang mga buhay ay hindi po sila maapektuhan, kundi maranasan po nila ang kaligtasan mula sa inyo sapagkat sila po ay nagtitiwala. Kaya din nadalangin ko po na patuloy kayong kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Kahit po ang mga problema na dumarating sa aming mga tahanan, sa aming simbahan, sa aming iglesia, at kahit po sa aming eskwelahan. Alam po ninyo ang makalagayan ng mga ito, Panginoon. Alam po ninyo ang aming sitwasyon. Ipinagkakatiwala po namin ito sapagkat sa inyo lamang po namin makikita ang tiyak na kaligtasan sa pamagitan ng aming pagsusuko ng aming buhay at pagsampalataya sa iyong kapangyarihan ng kaligtasan. Salamat po sa iyong anak na si Jesus. Salamat po sa Kanya na aming Panginoon tagapagligtas, sapagkat hindi po ninyo siya ipinagkait. Ibinigay po ninyo sa amin upang akuin ang kaparusahan na dapat sa amin. Salamat o dakil Ama. Pangunahan kami, gabayan kami sa aming mga buhay, kahit po anong problemang dumarating sa amin, kahit anong banta ng sakit. Kami magtitiwala sapagkat dito lamang po namin matatagpuan ang kaligtasan mula sa inyo. Salamat po at ito'y aming dalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Sa ating pagtatapos, mga minamahal mga kapatid, tayo ay patuloy magtiwala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos ng kaligtasan. Ngayon, tanggapin ng bawat isa sa atin ang patuloy
na mabiyayang pagpapala ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kanyang walang hanggang pag-ibig at pagliligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, at ang patuloy na gabay at patnubay, pangunguna sa atin ng Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Amen.